na balita ngayong tanghali. Atin ito, koalisyon nagsimula ng maglayag para sa ikalawang civilian mission sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Investigasyon sa umano'y iligal na aktibidad ng foreign diplomat sa Pilipinas pinatututukan ng Department of Justice sa NBI. Mid-year bonus ng mga kawani ng pamahalaan matatanggap na simula ngayong araw. Last day ng grace period sa mga unconsolidated na public utility vehicles hanggang ngayong araw na lamang. At dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque hindi natatakot sa kasong cyber libel na isinampa ni former Senator Antonio Trillanes. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, May 15, 2024 at una sa mga balita ngayong tanghali. Good news para sa mga kawani ng gobyerno. Sisimula na ngayong araw ang pagre-release ng mid-year bonus para sa mga kwalipikadong government employees. Samantala, inaasahan na sa Hunyo ay ilalabas na ang ulat ukol sa naging pag-aaral kung magkano ang dapat itaas sa sahod ng mga manggagawa ng gobyerno. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Matatanggap na ng mga kawani ng pamahalaan ang kanilang mid-year bonus. Ito ang inanunsyo mismo ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amenah Pangandaman. Kabilang sa mga makakakuha nito ay ang lahat ng tinatawag na civilian government workers, maging regular, casual o contractual employees. Kasama rin ang military at uniform personnel. Ang mga kwalipikadong government employees ay makakakuha ng halagang katumbas ng kanilang isang buwang sahod. The mid-year bonus is equal to 1 month of basic pay of entitled government workers as of May 15. It is given to eligible personnel who have worked at least 4 months from July 1 of the previous year to May 15 of the current year. Samantala, ang bonuses naman ng mga nasa lokal na pamahalaan ay itatakda ng kanilang mga kinauukulan tanggapan. Samantala, suportado naman ng DBM ang pagtataas ng sahod ng mga kawani ng pamahalaan. Ayon sa kalihim, malapit nang ilabas ang resulta ng komprehensibong pag-aaral ukol sa potensyal na salary adjustment ng government workers. Posibleng ilabas ang final report nito sa susunod na buwan. Kung maalala nyo po, we provided 40 million pesos to GCG para po kumuha ng third party to study po kung ano yung amount, anong klaseng increase ang pwede natin ibigay at saka kung gaano po kalaki yung increase na ibibigay natin. So hopefully po, nagbigay na po sila ng midterm report. Hopefully by June, we'll have the final report po. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tiniyak ng Land Transportation Office o LTO na hindi na magkakaproblema ng supply ng driver's license card ngayong taon. Target ng ahensya na pagsapit ng Hulyo ay zero backlogs na sa license card at maging sa plaka ng motor vehicles. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribuhok. Bigit kumulang mga 9.7 million cards ang na-bid out na po yan ng ating DOTR at LTO, so that there is no reason why we will not have enough cards for the entire year. No? Dahil nga dito, by July 1 of this year, dapat wala na pong backlog. Sapat na ang supply ng plastic cards para sa driver's license ngayong taon. Kaya wala ng dahilan upang mag-issue ng mga papel na lisensya at magkaroon pa ng backlog sa pagre-release nito. Ayon kay Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza, tiniyak niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pulong sa Malacanang na pagsapit na July 1 ay wala nang magiging backlog sa license cards at maging sa plaka ng motor vehicles. So that by July 1, lahat po ng mga motor vehicles po natin na bumili ng mga sasakyan, dapat nasa kanila na yung mga plaka po nila. Especially those who bought their vehicles in 2022, 2023, and 2024.
Kaugnay nito, nagbabala ang LTO chief sa mga personnel nito at maging sa mga dealer ng sasakyan na dapat mailabas sa takdang panahon ang rehistro at plaka ng sasakyan o kung hindi ay maaring maharap sa kinaukulang parusa. Pwede ko dati pasarado yung dealer na yun, no? Regardless of who dealer that is. No? Kung talagang ayaw niya sumunod at patuloy ang violation on the timeline sa pag-deliver ng plates, papasarado na po natin yan. Doon sa mga tao naman sa LTO, the same thing. No? Ita-terminate po natin yan. Sa oras na maisumite ang kinakailangang mga dokumento, may 5 araw ang LTO upang iproseso ang rehistro at plaka ng sasakyan. 11 araw naman ang ibinibigay sa dealers upang maibigay ang OR, CR at plaka ng sasakyan sa may-ari nito. Ayon kay Asek Mendoza, naglabas na sila ng 100 show cause orders laban sa mga dealer na hindi pa rin naibibigay ang plaka sa mga motorista. Kaugnay naman ng plaka ng mga motorsiklo, target ng LTO na tapusin ang 11 million backlogged motorcycle license plates pagsapit ng June 2025. But we have a program of how to move this forward. By end of 2024, we would have addressed more or less 50% of the backlog. By June 2025, we would have finished the backlog as far as motorcycles are concerned. Para sa anumang reklamo sa mga dealer ng sasakyan at maging sa anumang problema sa kalsada, maaaring magpadala ng mensahe sa hotline ng LTO sa numerong 0929-2920-865. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinagkokomento ng Korte Suprema ang Department of Transportation kaugnay sa petisyong inihain ng Transport Group na Piston laban sa implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Inatasan ng SC ang DOTR na sagutin ang supplemental petition at hiling na temporary restraining order ng Piston kontra sa isinusulong na PUVM program ng gobyerno. Nauna nang naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang grupong Piston upang hilingin na magpalabas ng TRO para pigilin ang implementasyon ng PUV Modernization Program. Huling araw na ngayon ang grace period na ibinigay ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga public utility vehicles na hindi pumasok sa franchise consolidation. Pagkatapos ng grace period, magsisimula na ang LTFRB na manghuli ng mga unconsolidated PUB dahil ituturing na silang mga kolorum. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, gaano ba karaming jeep ang hindi nag-consolidate at inaasahang huhulihin na sa kalsada? Aga dun sa naging pahayag ng LTFRB, nasa 10,000 mga traditional na jeep yung inaasahang hindi na makakabiyahe. Yan yung mga hindi nagpa-consolidate nung matapos o hanggang doon sa April 30 deadline na itinakda ng pamahalaan. Hanggang ngayong araw na lang, May 15, ang itinakdang grace period ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga public utility vehicle at mga traditional na jeep na hindi nagpa-consolidate. Ibig sabihin, simula bukas, inaasahang huhulihin na ang mga traditional na jeep na hindi pumasok sa consolidation. Ituturing na silang mga kolorum vehicle dahil kansilado na ang visa ng kanilang mga provisional authority o prangkisa. Ang mga makakabiyahe at hindi huhulihin sa kalsada ay yung mga traditional na jeep na meron ng sticker ng transport cooperatives na kanilang sinamahan. Nauna nang sinabi ng LTFRB na inihahanda na nila ang mga impounding area para sa mga unconsolidated jeepney na mahuhuli at mai-impound. Sinabi rin ng LTFRB na kahit magkahulihan ay hindi magkakaroon ng transport crisis dahil may iba't iba pa namang mga mode of transportation at may iba pang jeepney na dadaan sa mga ruta ng hindi nagpa-consolidate na mahuhuli. Aga, ngayong oras na to, nandito tayo sa harapan ng opisina ng LTFRB at inihintay lang natin yung isa-set nilang press conference para nga linawin yung iba pang detalye nung inaasahang gagawing
panguhuli bukas at yung iba pang mga concern dito nga sa pagpapatupad o implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. At nakaantabay tayo para sa mga dun sa press conference para sa ilang mga katanungan. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. JP, automatic bang i-impound yung mga unconsolidated na jeep o sila ba ay i-issuehan lang ng ticket? Aga, ang sabi ng LTFRB, yung mga unconsolidated na jeepney na talagang wala silang sinalihang transport cooperative, ang mangyayari doon ay uhulihin at kapag sila ay kolorum vehicle, ay may impound sila. May issuean sila ng ticket, pero ang magiging dulo nun ay may impound rin yung kanilang mga unit ng jeep dahil nga sila ay ituturing na kolorum vehicle. Aga? Maraming salamat, JP Nunez. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng House of Representatives ang panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law o RTL. Muli namang nanawagan ang mga kongresista sa kanilang counterparts sa Senado na ipasa na ang RTL Amendment Bill. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. There's a motion that we approve on second reading House Bill 10381 as amended. All those who are in favor, please say aye. All those who are not in favor, please say nay. The ayes have it. Congratulations. House Bill 10381 as amendment is hereby approved on second reading. Lusot na sa ikalawang pagbasa ang House Bill No. 10381 o ang panukalang amyendahan ng Rice Tarification Law araw ng Martes, May 14. Ito ay pagkatapos ng period of sponsorship and debates araw ng Lunes, May 13, gayon din ang period of amendments araw ng Martes, May 14. Pangunahing layunin ng proposed amendments na magkaroong muli ng kapasidad ang National Food Authority o NFA na makapagbenta ng murang bigas sa merkado kung may emergency situation. Gayon din ang maibalik ang stabilization functions ng ahensya, gaya ng monitoring, registration at inspection powers nito sa mga warehouse. Tinatarget ito ng Kamara na maipasa sa susunod na linggo bago mag-adjourn ang second regular session. Inaasahan ito ng mga kongresista upang mapababa sa less than 30 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa buwan ng Hulyo. Samantala, muli namang nanawagan ng mga kongresista sa kanilang counterparts na ipasa na ang RTL Amendment Bill. Kabilang na si House Assistant Majority Leader at Nueva Ecija District Representative Mika Swansing na isa sa mga pangunahing may akda ng panukalang batas. I appeal to our friends in the Senate to please expedite the passage of this measure, of this very, very urgent and important measure. Suportado naman ito ng kapwa niya kongresista. So maybe our friends in the Senate would listen. And I'm confident that the chairperson at the Committee on Agriculture will find it also in her heart. No? Sa Senado, si Jacinta Villar, I know she's a good person. She has compassion in her heart. And this would be a very, very good legacy for all the farmers. Bukod sa pagpapababa ng presyo ng bigas, nakapaloob din sa panukala ang pagpapalawig ng validity ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF ng 6 pang taon. Gayon din ang pagpapataas ng annual appropriation para sa RCEF mula 10 billion pesos gawin itong 15 billion pesos. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tutol pa rin ang ilang senador sa panukalang ibalik sa National Food Authority ang kapangyarihang mag-angkat ng bigas. Samantala, iba-iba naman ang saloobin ng ilang grupo ng magsasaka sa panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law. Narito ang report ni Harleen Delgado.
Diskumpiyado pa rin ng ilang senador sa National Food Authority o NFA sa planong ibalik dito ang kapangyarihang magangkat ng bigas. Sa pagdinig ng Congressional Oversight Committee on Agricultural and Fisheries Modernization, naglabas ng hinanakit si Senator Cynthia Villar dahil sa ahensya. Ayon sa senador, hindi umano sila pinagbebentahan ng NFA bilang tulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Ba't ayaw kami bentahan tapos sa trader nagbebenta? Kaya galit na galit ako sa inyo. Oo. Kasi bawal yun sa rice tarification law. Kung gusto ng President of the Philippines, kunin niya yung power, but not to NFA. Ngunit paliwanag ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, hindi rin naman nila gustong ibigay sa NFA ang buong emergency power para mag-angkat ng bigas. Kung kukumpitin natin yung international price ngayon, tapos yung retail price, parang may konting kailangan natin magandang mukhang kailangan pakialaman para to keep the traders honest. The real intention is not to give full power back to the NFA, but use NFA lang as a conduit to operationalize certain moments of intervention, maybe once or twice a year. Gusto rin sana ng Department of Agriculture o DA na ibigay na sa NFA ang pagpaparehistro at pagbubentay ng mga warehouse o bodega ng bigas. Pero tutol din dito ang ilang senador. Yung mandato talaga nila, yung buffer stocking, hindi nila magampanan. Dadagdagan pa natin ng kung ano-anong kapangyarihan. DA na lang ang tumutok sa bodega. Tigilan na yan. Handa naman ang kalihim kung ipapaubaya ng mga ito sa DA. Kung ayaw nyo sa NFA, okay din sa amin na sa amin lang ibigay sa power to import as a last resort. Kung ayaw nyo sa NFA din ho, as long as bigay nyo sa amin and Emergency power. That is fine with us. Sang-ayon din ang grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na hindi na kailangan bigyan ng dagdag na kapangyarihan ng NFA. Naniniwala ang grupo na hindi ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law RTL ang magpapababa sa presyo ng bigas sa ngayon. Hindi dahil sa RCEP kaya nagkaroon ng mataas na presyo dahil sa world market price internationally tumaas yung presyo. Ayon po ako sa findings ng SINAG na walang kinalaman sa RTL ang pagtaas ng presyo ng bigas. Yeah. Kaya hindi ko maintindihan bakit pinapaspasan ang pag-amyenda nito. Mungkahi ng SINAG kung aamyendahan ng RTL, itaas dapat sa 30 billion pesos mula sa 10 billion pesos ang Rice Competitive Enhancement Fund o RCEF para palawigin sa mga magsasaka na nagsasaka ng 3 ektarya pababa ang makatatanggap ng cash assistance. Sagot naman ni Senator Villar. At problemahin nyo yung house kami. We're pro-farmer. Ako pa sila. Ngunit para sa kilusang magbubukid ng Pilipinas, mas humirap lang ang mga magsasaka dahil sa Rice Tarification Law. Walang anumang pag-amyenda sa RA 11203 ang gagamot sa malalang danyos at pinsalang idinulot ng batas na ito sa kabuhayan ng mga magsasaka ng palay at ng buong industriya ng bigas sa bansa. Suwestro naman ng Federation of Free Farmers pagbutihin ang RCEF dahil hindi na talaga nakahabol ang lokal na produksyon sa lumalaking demand ng bansa. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinababawasan ng isang kongresista ang sinisingil na premium contribution ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Ayon kay Marikina Representative Stella Kimbo, masyadong mataas ang kontribusyon at lugi ang mga manggagawa. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ilang porsyento ba ang kasalukuyang singil ng PhilHealth? Ella, sa kasalukuyan nasa 4.5% ang premium contribution rate ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo, masyadong mataas ito at lugi ang mga manggagawa. Ginawa nito ang pahayag sa ginagawang pagdinig ng House Committee on Health kaugnay ng mga panukalang batas na inihain upang amyendahan ang Universal Healthcare Law o Republic Act 11223.
Sa ilalim ng batas, may mandato ang PhilHealth na magtaas ng contribution rate ng 0.5% taon-taon mula 2021 hanggang maabot ang 5% mula 2024 hanggang 2025. Subalit ayon sa kongresista, malaki na ang kita ng PhilHealth. Samantalang lugi naman ang mga manggagawa sa sinisingil sa kanila ng PhilHealth. Samantala, meron ding ilang panukalang dinidinig ang komite tulad ng pag-exempt sa Overseas Filipino Workers o OFWs sa pagbabayad ng PhilHealth premium. Nagpahayag naman ng agam-agam ang Department of Health kaugnay nito dahil anilay maaapektuhan ang dependents ng OFWs kung tuluyang maisa sa batas ang panukala. Balik Sir Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Plano pang konsultahin ng Department of Education ang mga stakeholders sa planong pagdaraos ng klase kapag Sabado upang punan ang inaasahang kakulangan sa araw ng pasok ng mga estudyante dahil sa unti-unting pagbabalik sa old school calendar. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, sino-sino ang planong konsultahin ng DepEd sa planong ito at malaki ba yung magiging kakulangan kung magsisimula ang klase ngayong taon sa July 29 at magtatapos sa March 31, 2025? Aga ang mga magulang, guro at mag-aaral ang planong konsultahin kaugnay sa planong pagpapatupad ng Saturday classes ayon kay Leila Ariola, ang Direktor ng Bureau of Learning Delivery ng DepEd. Ito ay para mapunan ng ilang mga araw na inaasahang mababawas sa darating na school year 2024-2025. Ang plano kasi ng ahensya na simula ng school year 2024-2025 sa July 29 at tapusin ito sa March 31, 2025 ay 165 days lang ang pasukan, kung saan 15 days ito aga na kulang sa 180 hanggang 222 days na itinakda sa batas. Ang planong ito ng ahensya ay isang agresibong hakbang upang agaran niyang maibalik sa lumang academic calendar o sa Hunyo ang pasukan pagdating ng taong 2025. Ito rin ay upang matiyak na ang mga mag-aaral at guro ay wala sa mga paaralan sa panahon ng matinding init tuwing Abril at Mayo. Dagdag ng ahensya na kailangang matiyak na sa kabila ng mas maigsing araw nga ng mga pasukan ay hindi maapektuhan ang kalidad ng edukasyon ng mga estudyante. Kaya ang Bureau of Learning Delivery ng DepEd ay kasalukuyan ng gumagawa ng isang plano kaugnay nito. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ang mga non-resident ambassadors designate ng ilang bansa. Kabilang sa mga ito, ang kinatawan ng Belarus na si Raman Ramanuski at John Busutil ng Republic of Malta. Kasama rin sa nagpresenta ng kanilang letter of credence si Florence Berkey Aconor of the Republic of Ghana. Gayun din si Tordudi Bayromov ng Turkmenistan. Nagbigay rin ng kanilang credentials sa Pangulo ang ambassador-designate ng Dominican Republic na si Jaime Yorkis Francisco Rodriguez at Sandy Annabel Davila mula Nicaragua. Umaasa si PBBM na patuloy na bubuti ang ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang ito at hindi magiging hadlang ang layo ng mga naturang bansa sa layuning ito. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ang mga opisyal ng Philippine Army. Pangunahing tinalakay dito ang pagpapalakas ng defense capabilities ng bansa. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ang detalye ng naging meeting ng Pangulo sa mga opisyal ng Philippine Army? Yes, Ella, isang komprehensibong dialogo ang naganap sa pagitan ng Philippine Army at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan tinalakay ang ukol sa pagpapalakas ng defense capability. Sa command conference na pinangunahan ng Commander-in-Chief, nag-update si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galito sa suporta nito sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Tinalakay rin dito ang Capability Development Program ng Army. Partikular na dito ang tungkol sa operational effectiveness at readiness ng PA. Kasama ni PBBM sa pulong, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at iba pang opisyal ng pamahalaan.
Kamakailan lamang ay nagsagawa rin ng command conference si Pangulong Marcos sa Philippine Air Force. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Tiniyak ng Pilipinas sa mundo ang ating suporta sa paglaban sa terorismo. Ito ang ipinangako ng bansa sa naging talumpati ni Department of the Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos sa 33rd session of the United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice sa Vienna, Austria. Ayon kay Secretary Abalos, sa paglaban ng terorismo, kinakailangan ang global cooperation. Ang Marcos government aniya ay naghahangad na mapalakas ang information sharing mechanisms sa pagitan ng mga law enforcement agency, gayon din sa regional at international cooperation sa paglaban sa terorismo. Bukod sa terrorism, binigyang diin rin sa UN ang paglaban ng Administrasyong Marcos sa iligal na droga. Naglayag na kahapon ang ikalawang civilian caravan na inorganisa ng Atin Ito Coalition. Bukod sa mga volunteer ng Atin Ito Coalition at mga media personnel, may 3 dayuhan din na kasama sa paglalayag sa WPS. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Tumulak na patungong Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ang grupo ng mga sibilyan na maglalayag sa West Philippine Sea. Baon ng determinasyon at lakas ng loob na maging matagumpay ang misyon. Bukod sa mga fisher folks leader, youth leader, ilan pang mga volunteer at mga kawani ng media, mayroon ding 3 foreign observer na kasama. Ito ang grupo mula sa Sri Lanka, Pakistan at Sweden. Ito ay upang i-monitor ang tunay na kalagayan sa West Philippine Sea at hindi masabi na bias ang isasagawang civilian convoy. We want, of course, to make sure that there's a global spotlight dun sa nangyayari sa Pilipinas kasi yung issue na ito hindi lang naman para sa ating pinaka-apektado sa Pilipinas. Ito rin ay may implication sa ating global community of nations. Ayon sa co-convenor ng Atin Ito Coalition na si Rafaela David, dahil bahagi ang Pilipinas ng International Global Community of Nations kung saan mayroong international rules and agreement na sinusunod at pinapasok gaya ng UNCLOS o United Nations on the Law of the Sea. Dapat bantayan ang pagsunod ng bawat isa rito. Yung agreement na yan, pag may isang hindi sumunod at nagpapaka-exception katulad ng China, ay hindi yan magiging maganda para sa ating international community. Sinabi rin ni David na desperadong hakbang ang akusasyon ng China na umano'y manggugulo ang civilian caravan upang iparatang sa China. We've been seeing reaction from certain Chinese-leaning media and we see that this is not just absurd but also desperate. This is an attempt to malign the legitimate activities of ordinary citizens doing legitimate initiatives in our own exclusive economic zone. And whatever they're saying is only as true as their fictitious 9-, 10- or 11- line, kung ilang dash na ba yan. Clearly, we want to say very clearly to China and to the world, we don't want to escalate violence. We don't want war. We want peace. But, unlike some others who say, well, you want peace, surrender. That's a bit too much, no? 3 ang layunin ng civilian caravan. Una, ang makapag-convoy o magparada sa sariling exclusive economic zone. Ikalawa, ay ang paglalagay ng symbolic marker sa pamamagitan ng mga boya sa exclusive economic zone ng bansa. At ikatlo, ay magbigay ng tulong sa ating mga kababayang mangingisda. Ayon sa Atin Ito Coalition, walang balak makipagpatintero ang caravan sa mga barko ng China na maaaring makaharap sa West Philippine Sea. Ayon sa grupo, target nila ay maibalik sa dati ang paglalayag sa West Philippine Sea, kung saan malayang nakakapaglayag ang mga Pilipino at mga mangingisda sa sarili nating teritoryo. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Iniyak kahapon, May 14, ng Philippine Coast Guard o PCG na mayroon na silang matibay na ebidensya na magpapatunay sa umano'y ginagawang land reclamation ng China sa Escoda Shoal. Sa inilabas na post sa social media platform X, sinabi ni National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS spokesperson PCG Commodore J. Tariela na nakumpirma ang nasabing aktibidad ng China sa pamamagitan ng mga nakalap na impormasyon ng PCG vessel BRP Teresa Magbanwa sa lugar. Sa huli, hinimok ni Commodore Tariela ang China na manindigan na aminin ang iligal nilang plano at tigilan ang pagsisinungaling. Inihayag ng Philippine Navy na nag-deploy sila ng warship sa Escoda Shoal sa gitna ng napapabalitang umano'y tangka ng China na magsagawa ng reklamasyon doon. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, nakaistasyon na sa Escoda Shoal ang nasabing warship upang bantayan ang umano'y mga itinatambak na coral reefs. Muling iginiit ng Philippine Navy na hindi nila pahihintulutan ang anumang reclamation sa naturang lugar na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Inihayag ng Department of Justice o DOJ na magsasagawa ng maigting na investigasyon ang National Bureau of Investigation o NBI ukol sa umano'y iligal na aktibidad ng mga foreign diplomat sa bansa. Kahapon, May 14, iginiit ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla ang tungkulin ng isang diplomat na sumunod sa batas ng bansang kanyang kinaroroonan. Mahalagaan niya ito at hindi nararapat na gamitin ang kanilang diplomatic immunity para sirain ang kapayapaan ng Pilipinas. Inilabas ng kalihim ang pahayag kasunod ng napaulat na umano'y transcript at recordings na inilabas ng Chinese Embassy kaugnay sa naging pag-uusap ng isang Philippine military official at Chinese diplomat ukol sa pinagtatalunang Ayungin Shoal. Pinaiimbestigahan sa Senado ang umunay wiretapping ng Chinese Embassy laban sa opisyal ng Armed Forces of the Philippines kaugnay ng isyu sa West Philippine Sea. Inihain ni Senator Francis Tolentino ang Resolution 1023 kung saan ipinunto nito na bawal sa Anti-Wiretapping Act ang hindi otorisadong pag-record ng isang pribadong komunikasyon. Binigyan din ng mambabatas ang mga pahayag ng ilang opisyal ng gobyerno na mariing pinasisinungalingan ang paratang ng China. Ayon sa senador, dapat nang matigil ang anyay desperate tactics na ito ng Chinese Embassy upang magpakalat ng maling impormasyon laban sa mga opisyal ng Pilipinas na nakakaapekto sa seguridad ng bansa. Suportado ng Bureau of Immigration ang pagpapatupad ng mas mahigpit na visa application para sa mga foreign nationals. Ito ay dahil masasala ng mabuti ang mga foreigner na papasok sa Pilipinas, lalo na ang mga nagbabalak na gumawa dito ng mga iligal na aktibidad. Narito ang report ni Jed Neresina. Naniniwala ang Bureau of Immigration na malaki ang maitutulong ng gagawing paghihigpit ng visa issuance sa foreign nationals lalo na sa mga Chinese upang mabawasan ang mga iligal na pumapasok sa bansa. Actually, malaki po yung maitutulong na ito to add another layer of strong defense against illegal aliens or foreign nationals that might have a different intention of going here to the country. Base sa record, higit 3,000 foreign nationals ang di napayagan o nabigyan ng visa noong nakaraang taon. Kaya ang paghihigpit na plano ay makatutulong na masala ang mga dayuhang nagnanais pumasok sa bansa. Wala rin namang nakikita si Sandoval na masamang epekto nito sa turismo sa Pilipinas. Dagdag umano itong kapanatagan sa ibang turista dahil mas masisiguro na walang makakapasok sa bansang may iba o masamang intensyon. We see no major siguro implications naman ito dun sa turismo natin kasi ang tina-target naman po talaga nitong pagbabagong ito is really those illegal aliens that might be attempting to abuse our visas to enter here to the country illegally. Mahigpit ring binabantayan ng Bureau of Immigration
ang visa compliance ng mga dayuhang may student visa sa bansa. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, hindi na binibigyang extension o kaya ay pinapauwi na nila ang mga dayuhan kung makitang bagsak ito o kaya naman ay di na nag-aaral o pumapasok sa klase. Kapag makita po natin na bagsak-bagsak yung estudyante, hindi po nag-aaral dito, o di kaya po hindi pumapasok consecutively for the semesters, we deny the extension of their visas and we order them to leave. Kasama rin sa minomonitor ng immigration ang records ng mga dayuhan kung may nilabag ba itong mga batas o kung sila man ay nagkaroon ng kaso habang sila ay nandito sa bansa. Also, we check their derogatory records kung itong mga ito ay may mga kaso or mga fugitives from justice. We see that through our database. Dagdag pa ng Bureau of Immigration, inaasahang magkakaroon ng assessment ang mga kasama sa Interagency on Foreign Students kaugnay sa issue ng seguridad sa mga estudyanteng foreign nationals sa bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng libel at cyber libel complaint si dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa mga anyay naninira sa kanya sa publiko at sa social media. May kinalaman ito sa umunoy papel ni Trillanes kung bakit nakuha ng China ang kontrol sa Bajo de Masinloc matapos ang standoff noong 2012. Narito ang report ni Bernard Dadias. Ngayon, nakita natin itong panahon na to ay makakakuha na tayo ng hustisya. Hindi natin ito inaasahan nung panahon ni Duterte, kaya ngayon natin naisipan i-file ito. Nakahanap na umano ng tamang tiyempo si dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa aniyay mga naninira sa kanya sa publiko at sa social media. Naghain ng formal na reklamo si Trillanes sa Quezon City Prosecutor's Office para sa kasong libel at cyber libel laban kina dating Presidential Spokesperson Harry Roque, ilang reporters ng SMNI, vlogger na si Banat Bay at iba pang mga social media accounts na panig sa mga Duterte. Pinagbibintangan umano siya na dahilan kung bakit nakontrol ng mga Chinese ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Si Trillanes ang umaktong back-channel negotiator ng bansa nang mangyari ang standoff sa Bajo de Masinloc sa pagitan ng Pilipinas at China noong 2012. Ang paratang nung karamihan ay dahil binenta ko raw yung Scarborough. No? Paulit-ulit ito sinasabi kahit na ilang paliwanag na ang ginawa ko, kaya ngayon kakasuhan ko na sila. Ganting pahayag ng dating mambabatas, ang Duterte administration pa nga ang nagkaroon ng gentleman's agreement sa China tungkol sa paggalaw ng bansa sa West Philippine Sea. Dito makikita na kung ano yung binibintang nila sa akin na ito yung basis ng aking mga libel and cyber libel charges, yun pala sila ang gumagawa. Sila pala yung nagkompromiso nitong interest ng ating bansa dyan sa West Philippine Sea. Nauna nang inamin ng China at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaroon ng informal na usapan. Nais naman itong maimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang malaman ang iba pang mga detalye ng naturang kasunduan. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, hindi na ikinagulat ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang pagsasampa ng kasong cyber libel laban sa kanya ni former Senator Antonio Trillanes IV. Sa isang pahayag, sinabi ni Atty. Roque na pinatunayan lamang ni Trillanes na siya ay kalaban ng malayang pagpapahayag o freedom of expression. Iginiit din ito na nagresulta lamang ng pagkawala sa atin ng Scarborough Shoal ang pakikipag-usap ng dating senador sa China. Binigyang diin pa ni Roque na ang pagsasampa ng kaso sa kanila ni Trillanes ay isa lamang desperadong hakbang upang kunin ang atensyon ng publiko para sa umano'y planong pagtakbo sa eleksyon. Inilipat ng pwesto ang 6 na opisyal ng Philippine National Police sa panibagong reshuffle ng pamunuan ng pambansang pulisya.
Kabilang sa mga may bagong posisyon ay sina Police Brigadier General Kirby John Craft na mula sa Police Regional Office Caraga ay inilipat sa Directorate for Personnel and Records Management o DPRM. Si Highway Patrol Group Director Police Brigadier General Alan Nazaro naman ang ipinalit kay Craft bilang Director ng Pro Caraga. Mula sa Directorate for Plans ay inilipat naman bilang Director ng Highway Patrol Group kapalit ni Nazaro si Brigadier General J. Kumikad. Si Colonel Rudencindo Reales naman mula sa Police Regional Office 3 ay mapupunta sa Directorate for Controllership. Habang si Colonel Bernardo Perez naman mula sa Directorate for Information and Technology Management o DICTM ay mapupunta sa PNP Training Service. At si Colonel Edwin Quilates naman mula sa Training Service ang mapupunta sa DICTM. Ang naturang reshuffle ay epektibo ngayong araw, May 15, 2024. Nauna nang sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na ang reshuffle ay kasunod ng mga nagreretirong opisyal ng PNP. Nilimitahan na ng ilang mga water refilling station sa Baguio City ang bilang ng mga water delivery trucks na nagpaparefill dahil sa nararanasang pagnipis ng water supply sa lungsod. At mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, kumusta naman ang presyo ng tubig dyan sa Baguio City? Nagtaas na rin ba? Ella, magandang tanghali. Ang mga water station, refilling station dito sa Baguio City ay hindi pa naman nagtataas ng presyo dahil patuloy pa rin ang pagbabantay ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Baguio sa mga nakakarating na reklamo na may mga water refilling station na nagtataas ng presyo. Natatagalan ang pag-deliver ng tubig sa lungsod sa ilang mga refilling stations dahil sa haba ng pila natatagalan ang pag-deliver ng tubig sa mga residente. Pasado 5:00 ng madaling araw, pila na ang mga delivery truck sa isang refilling station sa Barangay Luwakan Proper, Baguio City. Ayon kay Valentino Carantes, ang may-ari ng water refilling station, bagamat sapat pa ang tubig sa kanilang deep well, nilimitahan na nila ang bilang ng mga nagpaparefill na delivery truck. Kung dati raw walang limit ang nagpaparefill sa kanila, ngayon hanggang 30 delivery truck na lamang ang pwedeng magpakarga. Kung dati rin pwedeng magpa-refill ng 24/7, ngayon simula alas 6:30 ng umaga hanggang alas 6:30 na lang ng hapon. Hindi na rin sila nagpapakarga ng mga delivery truck na mula naman sa labas ng Barangay Luwakan Proper. Hindi kami nag-over-extract kasi kapag masobrahan yung kuha natin ng tubig sa ilalim, may tendencing magigiba yung lupa sa ilalim at baka sirain niya yung pump. Ang ilang mga refilling stations naman kung dati raw ay nasa 10 hanggang 15 minutes ay napupuno na ang kanilang tangke, pero ngayon mag-aantay pa sila ng 1 oras o higit pa mapuno lang ang kanilang tangke na kayang maglaman ng 20 drums ng tubig. Nagtatagal din dahil sa haba ng mga nakapilang haulers sa water refilling station, kaya kinakailangang mag-cut off ang pagre-refill ng tubig upang maiwasan ang pag-overheat ng pump. Pag kakaunti kasi ang tubig, mas mabilis ang pag-overheat ng pump. Dati kasi nag-ooperate ako ng hanggat sa may truck dyan, binibigyan ko. Pero ngayon kasi dahil nga may threat din kasi na mawalan tayo ng tubig sa ilalim. Kaya hindi ko na po nire-risk. Hanggang hating gabi. Sa sobrang dami, halos hindi na namin sila masuplayan lahat. Sa isang araw, siguro ang nabibigyan lang namin is 4 na bahay. Dahil sa sobrang dami ng nangangailangan. Samantala, binalaan na rin ni Mayor Benjamin Magalong ang mga nananamantala sa kakapusan ng supply ng tubig sa lungsod. Sa ngayon, patuloy na iniimbestigahan ng pamahalang lungsod ang isang reklamo
laban sa isang water delivery service. Bukas naman ang pamahalang lungsod para sa karagdagang reklamo pa ng mga residente. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Napadpad sa baybayin ng Taal Lake sa bahagi ng Barangay Ambulong, Tanawan, Batangas ang napakaraming patay na isdang kanduli kaninang umaga. Ayon sa mga residente sa lugar, Lunes pa lang ng gabi ay namataanan nila ang maraming isdang kanduli malapit sa baybayin. Pero kaninang umaga lang tumambad sa kanila ang mga patay na isda na karaniwang nahuhuli sa Laguna Lake at Taal Lake. Nanawagan ngayon ang mga residente sa lokal na pamahalaan na maialis na sana kaagad ang mga patay na isda dahil sa masangsang nitong amoy. Nangangamba po kami dahil sa amoy ng mabahong isda na mga nangaglutang. Natatakot po kami dahil may mga kasama po kaming mga senior citizen at ng mga bata. Baka makaapekto po ito sa kalusugan nila. Kaya nangangamba po kami. Kaya humihingi po kami ng tulong na para humaalis ang mabahong isda. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR sa nangyaring fish kill. Dahil sa patuloy na pagdami ng populasyon sa iba't ibang bayan ng lalawigan ng Rizal, dinagdagan pa ng nasa 130 mga bagong pulis sa hanay ng Rizal PNP na magsisimulang i-deploy ngayong araw. Ayon kay Rizal Police Provincial Director Police Colonel Felipe Maragun, hindi maiiwasan na madagdagan pa ang mga kinakaharap na mga problema o kriminalidad sa probinsya ng Rizal, bunsod ng paglago ng populasyon sa lalawigan. Sa datos ng Rizal Police Provincial Office, mayroon ng 3.4 million ang populasyon sa probinsya. Ang PNP naman ay mayroon lamang nasa 1,600 mga personnel. We just have received 130 strong new PNP personnel na ma-assign dito sa Rizal. At yan po yung kasama dun sa mga marching orders ng ating Chief PNP na paigtingin natin yung police presence or yung police visibility. Dapat sa mga strategic location ay may mga police na ready to respond. Tataasan ni US President Joe Biden ang ipapataw na taripa sa Chinese-made electric cars, solar panels, steels at iba pang kalakal. Ayon sa White House, tugon ang hakbang sa hindi patas na mga polisiya at upang protektahan ang mga hanap buhay sa US jobs. Nakapaloob dito ang 100% border tax sa electric cars na galing sa China. Tinuligsa naman ng China ang aksyon ng Amerika. Libo-libong mamamayan ang nagsagawa ng kilos protesta sa Georgia. Ito ay matapos na ipasa ng Parliament ang isang batas na magbabansag sa overseas-funded non-governmental organizations o NGOs bilang mga grupong nasa ilalim ng foreign influence. Babala ng Brussels, pinahihina nito ang mga European aspirations ng Tbilisi. Samantala, 13 demonstrador naman ang inaresto ng pulisya o ng pulisya dahil sa paglabag sa police orders. 2 French prison officers ang nasawi sa ambush sa isang prison van malapit sa Rouen, Normandy sa France. Sakay ng prison van ang bilanggong si Muhammad Amra mula sa korte pabalik ng kulungan nang bungguin ng isang kotse sa isang toll booth. Nagpaputok ang mga gunman sa prison officers kung saan 2 officers ang nasawi at 2 rin ang malubhang nasugatan. Nag-deploy na ng ilang daang police officers ang pamahalaan upang magsagawa ng manhunt operation bunsod ng krimen. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 16 na nagsasabi, "At ating nakilala
at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.